Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para sama-samang aralin ang mga salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Sino ang mga pinakakawangis si Kristo? Kung ibubuod natin ang buhay ni Kristo sa isang pangungusap, masasabi natin na ang lahat ng kanyang ginawa ay mula sa kanyang pagnanais na iligtas ang sangkatauhan. Ipinako si Jesus sa krus. Pumarito siya sa lupa. Isinusuot ang hamak na damit ng laman. Ikinukulong ang sarili sa mga parametro ng oras at kalawakan. Nasa posisyon siya na mas mababa pa kaysa mga anghel. Dapat nating maunawaan na nagmula ang lahat ng ito sa kanyang walang tigil na pagnanais. Napalayain ang kanyang mga makalangit na anak mula sa mga kasalanan nila at ibalik sila sa kanilang tahanan, ang walang hanggang kaharian ng langit. Kung gayon, sino ang mga pinakakawangis si Kristo? Ang isa pang paraan upang maitanong ito ay, sino ang gumawa ng pinakamalaking pagsisikap para akayin ang ating mga kapamilya ng Zion sa tamang landas patungo sa kaharian ng langit? Para iligtas tayong mga makasalanan, iniwan ni Kristo ang kanyang maluwalhating trono sa langit. At pumarito siya sa lupa, isinusuot ang tolda ng laman. Nang pumalupa siya, hindi siya ipinanganak sa isang maharlikang pamilya ng may karangalan. Sa halip, nagmula siya sa isang napakababa at napakahamak na pamilya. Ipinanganak siya sa Galilee, isang bayang tinuturing ng mga Israelita bilang isang lugar kung saan nabubuhay ang mga walang pinag-aralan at mga may kahirapan sa ekonomiya. Sa ganitong kapaligiran nagmula sa Jesus, gayunpaman, hindi ikinubli ng lahat ng kalagayang ito ang kalooban ng Diyos. Paano ko maililigtas ang lahat ng aking nawawalang anak at maaakay sila sa tamang landas para matanggap nila ang walang hanggang kaligtasan ng langit? Ito ang pinakalayunin kung bakit pumarito si Kristo sa lupa at ang pangunahing dahilan kung bakit pumarito sa lupa ang makalangit na inang bagong Jerusalem. Sa pagtingin sa buhay ni Kristo, dapat nating pagnilay-nilayan ang ating mga sarili sa pag-iisip ng, sino ang nagsasapamuhay ng kanilang buhay ng pinakakawangis si Kristo? Sa palagay nyo, hindi ba ang mga kapamilya ng Zion na pinakakawangis ang Diyos ang madaling makakapasok sa kaharian ng langit? Sa kanila, hindi sila tatanungin ng mga anghel na nagbabantay sa mga pintuan ng langit ng, maaari ko bang tingnan ang iyong ID? Sa halip, sasabihin lang ng mga anghel sa kanila na maaari kang pumasok agad. Sama-sama nating tingnan ang Galatians chapter 6 verse 14. Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa pamamagitan nito, ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang bagong nilalang. Kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanilang lahat na lumalakad sa alituntuning ito at maging sa Israel ng Diyos. Buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang kaninong mga bakas ng paghihirap, ang mga bakas ng paghihirap na Jesus. Sa ibang salita, nagpatotoo si Apostol Paul na, mula ngayon, huwag akong guluhin ng sinuman, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Kristo. Sinundan niya ng eksakto ang mga yapak at mga bakas ng paghihirap na nilakad ni Kristo. Isinagawa niya ang pag-iisip ni Kristo sa pagtrato sa bawat kaluluwang nakakasalubong niya, gaya ng kung paano sila marahil tatratuhin ni Jesus, mula man sila sa Europa, Asia o sa anumang iba pang lugar na pinuntahan niya. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang maipagyabang ng may kumpiyansa na, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran? Sinabi ni Apostol Paul na, lagi kong taglay sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Kristo. Tingnan natin ang tungkol sa mga bakas ng paghihirap ni Kristo sa Isaiah chapter 53. Chapter 53, verse 1. Sinong naniwala sa aming narinig at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya ay tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya ay walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Para iligtas ang buong sangkatauhan, kinailangang tuparin ni Kristo ang kondisyon ng pagparito suot-suot ang tolda ng laman. Sa pamamagitan lang ng mga kondisyong ito, nakaparito siya sa lupa.
Siya ay walang anyo o kagandahan man at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Kahit 700 taon bago siya dumating, nagpropesiya ang mga propeta tungkol sa kanyang hamak at mababang anyo at kung paano niya tutuparin ang lahat ng nakapropesiya patungkol sa kanya. 예언을 하셨고 예언하신 이대로의 모습을 가지고 이 땅에 오셨다고 했습니다. 사람의 Pinili ng Diyos ang landas kung saan siya darating ng may anyong hindi maiibigan ng sinuman. 자녀들을 Pinili niyang talikuran ang anumang kagandahan sa mundong ito para lang iligtas ang kanyang mga anak. 3절의 말씀 Magpatuloy tayo sa verse 3. 멸시를 Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. 자, 우리는 Pag hinamak tayo ng kahit kaunti, tinuturing natin ito bilang isang malaking bagay. Gayunman, walang tao ang makakatiis kailanman sa uri ng paghamak na naranasan ni Kristo. 하기가 어려운 멸시라고 봐야 되겠습니다. 우린 자꾸 Pag hindi natutupad ang ating mga inaasahan at mga pagnanais kahit sa pinakamaliit na paraan, madali tayong nahuhulog sa pagsubok. 그러나 그리스도께서는 Gayunman, kahit si Kristo ay patuloy na hinamak ng mga tao, 그리고 또 사람들이 싫어하는 sa pilitang nalagay sa mga kalagayang kasusuklaman ng sinuman at nagtiis ng di mabilang na paghihirap at mga pagdurusa. Hindi niya inisip ang mga ito, kundi inisip lang niya na paano ko maaakay ang lahat ng aking anak tungo sa landas ng kaligtasan. Kadalasan, ang mga taong nahuhulog sa maraming pagsubok ay ang mga may makasariling pananampalataya. 시험에 잘 듭니다. Kung gayon, sino ang mga hindi madaling mahulog sa pagsubok? Ang mga may puso, na tulad ng kay Kristo, ay hindi madaling mahulog sa pagsubok. 이런 Habang gumagawa para sa Ebanghelyo, dapat tayong sumailalim sa libo-libong iba't ibang karanasan at dumaan sa maraming sitwasyon hanggang sa pumasok tayo sa langit. Gayunman, kung patuloy tayong mahuhulog sa pagsubok, mawawala sa atin ang lahat ng ating lakas sa daan natin patungo sa kaharian ng langit. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong matutong magkaroon ng puso ni Kristo. Dapat natin siyang maging kawangis. 닮아야 Nasusulat sa Biblia na dapat na dumaan si Kristo sa maraming paghihirap. 겪도록 되어 있습니다. Dapat niyang maranasan ang matinding pagdurusa. Tinanggap niya ang mga kondisyong ito at pumalupa siya para iligtas tayo. 이 땅에 오셨습니다. Isa itong kondisyon na inalok sa kanya 700 taong nakalilipas. 이런 조건을 Nang tinanong siya ng, kusa ka bang bababa sa lupa kahit sa ilalim ng mga kondisyong ito? Ang sagot niya ay, kusa ko itong gagawin. Para saan? Pinili niya ang ganitong landas para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. 이런 그리스도 Dapat nating maging kawangis si Kristo. Para maging kawangis natin si Kristo, dapat na mabilis nating iligtas ang lahat ng ating nawawalang kapatid at akayin sila sa walang hanggang kaharian ng langit. 천국으로 인도해야 된다는 것. 우리는 항상 Kahit kailan o kahit saan, dapat na lagi nating isiping sino ang mga pinakakawangis si Kristo. 항상 또 Dapat tayong gumawa ng maraming pagsisikap na ikalat sa isa't isa ang samyo ni Kristo at naalagaan ang isa't isa. 될 수 있도록 Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat. 감사합니다.